doon sa mga nagtatanong, ano ba yung big deal? Kung meron man siyang dineklarang net worth na 51.9 million at ang kanyang campaign expense was 112 million pesos. Bakit palalampasin mo ba naman itong pagsisinungaling ni Marcoleta? Sa bagay, marami namang pinapalampas, no? Na yung pagsisinungaling ni Marcoleta. Ano bang sabi niya muna? Natin ha, ano muna yung paliwanag niya? Kasi sabi ng mga netizens, sabi ng Kontradaya, 122 million pala yung campaign expenses mo. Tapos 51.9 billion lang yung ari-arian mo. Naniniwala ba tayo dyan? Yun lang ang tanong ha? Syempre, ang napakagaling na mga abogado ng mga Diskaya, ng napakagaling ng senador natin, nagpunta sa UNTV. At ang sinabi niya is, alam mo ang paliwanag dyan, ang dami kong donors. Ang dami kong donors. Ang dami kong donors nung eleksyon. Kaso, kaibigan ko sila, alam mo, kaisa-isa lang nila raw na hiling, wag daw sila pangalanan. So, anonymous donors. Kaya, ang sabi niya, ang nilagay ko na lang, akin lahat galing. So, in short, doon sa kanyang sose, ang sabi niya, in a sworn statement, napakagaling talaga ng abogado ng mga Diskaya. Napakagaling na senador pala nito. Ang sabi niya, sa sworn statements niya, sworn statement to yung sose, wala kang nag-donate sa akin. Tapos sasabihin mo in national TV na ang dami mo palang donors, tapos hindi mo nilagay sa sose na sworn statement. Ano ibig sabihin nun? Una, nagsinungaling ka and you're liable for perjury and you must be investigated. Sinungaling ka Nagsisinungaling ka under oath, no? Perjurious yung statement mo. Kung nagsisinungaling ka dyan sa sose mo, saan ka pa nagsisinungaling? Senator Marcoleta, no? Saang bagay ka pa nagsisinungaling sa mga pinaggagawa mo sa Senado at sa mga sworn statements mo? Una. Pangalawa, ano yung epekto ng SOSE mo? Statement of contributions yan, di ba? Supposedly, yung SOSE. Ang buong ibig sabihin ng SOSE, Statement of Contributions and Expenditures. Ang sabi ng batas, lahat ng kandidato, kailangan i-declare mo yung statement ng contributions, mga nag-contribute sa'yo, at expenditures mo para makita ng batas kung saan mo kinuha yung pera. Pangalawa, makita publicly sa kanino ka may utang na loob. Hindi ba? Kaya nga nahuli natin yung kay Chis Escudero na nag-donate pala sa kanya mga contractors na bawal, di ba? Kaya nga may haharapin pang kaso, may naharap na bang kaso, yan si Chis Escudero. Ganito rin yung kay Marcoleta kasi nga, yan nga ang value ng transparency sa isang demokrasya, di ba? Makikita natin kung totoo ba itong mga pinagsasabi nyo. Kaya nung nilaglabasan yung SALN, ang dami ng public scrutiny. Matalino rin yung mga tao, in-scrutinize after ng SALN yung kanyang totoong pera. At nakita doon, sa sose mo pala, hindi nagtutugma tapos inamin niya na nagsisinungaling siya. So, anong epekto nun? Sa batas kasi, pag hindi ka nag-file ng SOSE, you may be disqualified. Actually, pwede rin hindi ka mag-assume ng office. Doon sa, as an individual yan in fact, pati yung political party mo, pag yung political party mo, hindi nag-file ng expenses, report of expenses, hindi rin makakapag-assume yung mga kandidato nila. Kaya very strict yung mga kandidato dyan, very strict yung declaration nila, at ayaw rin nila magiging liable for perjury kasi mamaya hindi mo nilagay doon, tapos sabihin ng tao, meron akong deposit slip binigyan kita ng contribution, meron akong cheque, or ako mismo may sworn statement, inabot ko sa iyo pera, ba't hindi mo ni-record dyan, So very careful, supposedly, ang mga kandidato dyan dahil it's a sworn statement. In the past, nangyari na pagka hindi nag-file ng SOSE, hindi pinag-a-assume ng office or din-disqualify. So para sa akin, ground for disqualification ito, and in fact, dahil malaki yung kasinungalingan niya, it can be treated as if there is no declaration of the SOSE because sobrang laki nung kasinungalingan na sinabi niya, wala ako isang contributor. Yung pala, ang daming nag-contribute sa'yo at sinabi mo pang anonymous. Dahil napakagaling na abogado ni Marcoleta, ang sinabi niya, may nagbabawal ba na batas? Meron po. Yan po ang nakalagay sa Omnibus Election Code, na required ang declaration na yan. Ito ang sabi sa Omnibus Election Code, Section 98. No person shall make any contribution in any name except his own, nor shall any candidate record the same in any name, kahit sa sarili niya, other than that of the person by whom it was actually made. In short, bawal ang anonymous donors. In short, ground for disqualification yan. In short, pwede pang election offense, maliban sa perjury, hindi lang perjury ang kinocommit mo election offense yan na pwede kang makulong o ma-disqualify. Ang kulong dito, 1 to 6 years. Yan lang naman. So, pwede siya makulong at kailangan kasuhan siya sa along madaling panahon at kailangan actually pwede siyang ma-disqualify.
Okay. Isa-isahin natin, no? Paano yung proseso ng disqualification? Kasi naka-assume na siya bilang senador. Okay, paano yung proseso ng pagkakaso sa kanya? Well, una, pwede siyang kasuhan sa ethics committee, di ba, na mali, di ba? Pero para sa akin, hindi lang kasi yung sa ethics committee, pwede siyang kasuhan sa COMELEC. Kasi pag disqualification, or pwede rin co-warrant to, no? Before the COMELEC. Kasi to begin with, you were not qualified because it is required by law sa SOSE, no? Na i-file mo yan at this is considered, this is tantamount to non-filing. No? So dapat hindi siya nakapag-assume to begin with. So ang possibility dyan, either a co-warrant to or an actual complaint sa COMELEC to initiate a criminal case, and then to be the COMELEC who can initiate both proprio the disqualification case or even a co-warrant case. No? So pero malinaw by his own admission, ang pinakamalakas kasi sa rules of evidence, lagi ko pa ulit-ulit sinasabi yan ang pinakamalakas sa rules of evidence na ebidensya laban sa iyo or laban sa isang tao yung declaration against incident or admission. So he actually confessed a crime in national TV. So ang mga enforcers natin ng batas, including the Department of Justice, at dahil violation to the Omnibus Election Code, COMELEC, dapat they should take cognizance of that at the soonest possible time and initiate the cases, no? Pero even civil society, dahil nga in a criminal case, it's people of the Philippines versus somebody, lahat tayo aggrieved sa isang criminal case. Pwede siyang filean itong criminal case na ito. So as we speak right now, we're actually drafting, no? And we intend to file within the week a criminal case and a disqualification case laban dito kay Marcoleta dahil sa pagsisinungaling niya. Both perjurious, violation of Omnibus Election Code, and a co-warrant to, and an ethics complaint. So lahat yun. Lahat yun, dapat. Meron siyang ethics complaint, dapat, Okay. nagsinungaling siya Tapos pinagmamalaki niya pa yung pagsisinungaling niya on national TV at yung pag-commit niya ng crime. So that is as a sitting senator. To begin with, hindi siya dapat naging senator, so kailangan ma-disqualify siya. And to begin with, meron siyang crime. So kailangan mag-file sa COMELEC at mag-file rin before the Department of Justice for the perjury. Sa COMELEC, yung violation ng Omnibus Election Code. Sa Department of Justice Fiscal's Office, yung perjury niya, which is a violation of the Revised Penal Code. Hindi lang naman Omnibus Election Code ang binayolate niya, pati ang Revised Penal Code, which prohibits the crime of perjury, which is lying under oath on a particular document. Okay. Of course, infused with a lot of political elements itong kasong isasampa ninyo dahil senador rin pinag-uusapan natin at may impluwensya rin yan. Pero kung tatanggalin natin yung bahid ng politika rito, strictly speaking, legally, how strong is the case against him? Lahat yan, di ba? Sabay-sabay niyo ipapile sa kanya. Admission against interest Di ba? Admission against interest May confession actually of a crime. Tapos meron pang gross ignorance of the law nga Kailangan ka may disbarment pa ko lang na-realize no? Yan, hindi ko lang sasabihin kung magpa-file ako ng disbarment o hindi kasi bawal, no? Pero di ba, gross ignorance of the law yun Ang linaw-linaw sa batas hindi ka dapat perjurious at ang linaw-linaw rin na may violation ng Omnibus Election Code. The strongest evidence was supplied by him alone. Tingnan mo na lang, Christian, ang implication nito Kung ganun pala, tanggalin na natin yung rule sa SOSE. Hindi na natin malalaman kung kanino may utang na loob itong mga politiko. Wag na tayo magkaroon ng campaign finance regulations. No? Wag na tayo maglagay ng cap or limit sa expenditures. Anyway, pwede ko namang i-claim na wala naman nag-donate sa akin and no one will care. No one will go to jail. I will not be penalized anyway. Tanggalin na natin yung requirement na yan. Yung requirement na yan nandyan para to allow our democracy to have a more equal playing field, especially for those who are not well-loaded, di ba? Kaya nga merong campaign finance cap Yan din yung mekanismo ng batas para malaman natin kung ano yung possible strings attached to such kinds of donations, di ba? Alam din dapat natin kung ano yung mga relasyon at ano yung mga political mga financial interests and political interests na maybe may natural proclivity yung ating politicians to forward considering their funders, di ba? In other words, may rason itong mekanismo na ito tapos bababuyin mo rin pala ng ganyan. Ito na lang, ito yung implication niyan. Para natin alam na hindi yung diskaya yung mga donors ni Marcoleta. Pwede naman pala yung mga diskaya na pinoprotektahan niya sa Senado. Yung donors niya kasi magkakakilala sila noon pa.
'Di ba? In fact, yung asawa niya nga supposedly director ng Stronghold Insurance na napakaraming insurance or napakaraming mga bond, construct bond and insurance sa kinuha yung mga joint venture ng mga Diskaya. Sure ba tayo ngayon na hindi Diskaya yung mga donors niya? Hindi natin sure. Bakit? Kasi siya mismo nagsabi, hindi niya dineclare kung sinong donors niya. They want to be kept anonymous at gusto niyang sekretuhin yung identity nila. 'Di ba? Yun eh. Ganun yung skandalo nito eh. Sino pang mga contractors ba ito? Hindi. Sino ba itong mga, bakit ayaw nila magpa-label? Di ba dapat pag donor ka, okay lang naman? Kaya kong panindigan. Kung hindi ill-gotten or laundered money yung inaccept mo, willing ka dapat panindigan na sinusuportahan ko yung kandidatong yan. Hindi ba? Dapat willing kang sabihin yun eh. Bakit takot silang magpa-declare? Bakit ba? Illegitimate and illicit ba yung source ng pera ko? Hindi natin malalaman. Bakit? Hindi nila dinedeclare maayos eh. Bakit? Gusto nila magsinungaling sa kanilang sose. Ito bang hindi pagdeklara ng kanyang mga campaign contributor sa kanyang sose, is this correctable? Or kung meron man tapos na yung phase na yon? Well, yan ang gagawin ko kung ako yung alternative, di ba? Kung ako yung ako si Marcoleta, ano ko na yan. Pero ang tigas ng kasinungalingan ni Marcoleta sinabi niya dun sa kanyang show, wala akong pinahilit na batas. May prohibition ba? Wala. Ang tigas eh. Pero ngayon siguro nare-realize niya na I may have committed a blunder on national TV, dapat i-correct niya, no? Hindi ako naniniwalang pwede i-correct kasi how many months na pagkatapos mo i-admit. So even yung correction niya will be done in bad faith, no? Tsaka kahit na i-correct niya, ang pwede mong i-correct, di ba, ang i-amend is an honest mistake eh. Pero yung dineclare mo, wala kang donor ni isa, tapos meron pala na napakarami na lumalabas kayo million kasi yun yung explanation mo kung bakit hindi nagmamatch yung SALN mo tsaka yung SOSE mo. Anong ibig sabihin nun? This is not a mere clerical error. It was a deliberate decision to hide your donors and the names of your donors, which you actually confirmed on national TV. So the answer to your question is, even if he corrects it right now, it is not gonna be enough because he has already committed the grave bad faith in terms of hiding it from public, and he's only correcting it now because he made a mistake on national TV, no? Feeling ko ito yung moments na naging overconfident yata siya with bravado eh. Dahil UNTV yung kausap niya, no? Doon siya comfortable doon sa show na yun eh, no? Doon sa channel na yun, nakakala niya wala namang kasing tutusta sa kanya eh. So dahil nga sa kanyang hubris and bravado, siguro na luto niya yung sarili niya sa sarili niyang mantika.